Sa iba pang balita, personal na nagpunta sa MMDA ang motoristang si Robert Blair Carabuena para mag-sorry matapos manapak ng isang MMDA traffic constable na sumita sa kanya sa daan. Humiling naman ng dagdag na escort si Carabuena matapos umuna siyang pag-initan sa pagpunta niya sa piskalya kanina. May ulat on the spot si Steve Dailisa. Steve? Pia, humingi ng tawad ang motoristang si Robert Blair Carabuena sa MMDA Traffic Constable na si Saturnino Fabros at sa kanyang mga anak sa mismong tanggapan ng MMDA kaninang umaga. Mas kalmadong Carabuena yung humarap kay MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino, malayo Pia dun sa inasal nito ng makunang pinagsasampan si Fabros sa Tandang Sora, Quezon City nitong August 11. Anya, wala raw siyang planong magtago. Pinalamig lang daw muna niya ang sitwasyon, lalo't naging mainit ang mata ng publiko sa kanya sa pamamagitan ng mga social media sites. Natakot din daw siya para sa kanyang pansariling kaligtasan. Handa naman daw siyang harapin yung reklamo ni Fabros at ng MMDA sa korte, pero sana raw ay huwag namang tuluyang kansilahin yung kanyang lisensya sa pagmamaneho. Hindi na nagpaunlakpian ng panayam itong si Carabuena dahil matapos yung kanyang mahigit 5 minutong pananatili sa tanggapan ng MMDA, binigyan na rin siya ng escort bago nga dumiretso sa Quezon City Prosecutor's Office kung saan kapwa sila pinasupina ng kanyang kapatid na si Benjamin para maglahad ng kanilang pahayag kaugnay sa kasong direct assault. Sa piskalya ay humiling ng dagdag pang escort itong si Carabuena, lalo't naburaw ito at kamuntik pang tamaan ng bote ng mineral water. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino, dapat na raw hayaan umusad yung hustisya at huwag nang tapatan ng isa pang karahasan para makaganti kay Carabuena. Gayunman, sa paghingi niya ng tawad ay tuloy daw yung kaso at pagsuporta nila sa legal na aspeto kay Fabros. Wala kanina siya Fabros sa tanggapan ng MMDA nang humingi ng tawad itong si Carabuena para nga maiwasan na rin daw Pia na sila ay magharap. Sa telebisyon na lang napanood ni Fabros si Carabuena at pinapatawad na raw niya ito pero kailangan pa rin harapin ang reklamo at hindi niya raw ito iuurong. Nakulangan naman yung panganay na anak ni Fabros na si Josan sa sinseridad nitong si Carabuena dahil sa halip to kasi nagaling sa puso yung paghingi ng tawad ay nagbasa lamang ito ng isang statement. Sana raw personal na humingi ng tawad itong si Carabuena lalo't hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis sa kanila yung galit sa ginawa sa kanilang ama. Nagpadiretso na sa ospital itong si Carabuena Pia matapos nga magsumite ng dokumento sa piskalya. 2:00 ng hapon mamaya ay nakatakda naman yung hearing nila. Dadalo itong si Fabros at handa raw siyang kausapin itong si Carabuena pero wala pa tayong katiyakan kung babalik pa itong si Carabuena o yung abogado na lang yung kakatawan sa kanya mamaya sa piskalya. Yan muna ang pinakasiryong balita mula pa rin dito sa Quezon City. Balik siya, Pia. Actually, Steve, yun sana yung gusto kong tanungin, no? Kung may balak ba si Carabuena na personal na makipag-usap kay Fabros. Kung hindi sila magkita mamaya, meron ba siyang balak na humiling kay, perhaps kay Chairman Tolentino ng tulong para talagang magkaharap at mag-usap sila ng personal? Wala pa tayo nakukuha ang balitang ganyan kasi ang sinasabi nga sa atin kanina nung makausap natin itong si Fabros, sana raw personal ding humingi sa kanya ng paumanhin kasi handa naman daw siyang kausapin ito at ang sasabihin lang daw niya ay wag na sanang ulitin sa iba pang mga traffic constable yung kanyang ginawa. Nanindigan din itong si Fabros kanina, Pia, na sana raw ay tuluyan ng makansela nga itong lisensya nitong si Carabuena dahil hindi na raw siya karapat-dapat na magmaneho. Kanina ay walang iniwang pahayag itong kampungan nitong si Carabuena. Yung kanyang abogadong si Attorney Cesar Ortega ay wala rin sinabi kung makakadalo pa or makakabalik pa mamaya sa preliminary hearing mamaya sa Quezon City Prosecutor's Office yung kanyang kliyente. Gawa nga nung natakot na rin siguro sila dun sa insidente kaninang umaga na ang sinasabi napag-initan nga nung siya'y pumunta dun sa Piskalya, Pia. At Steve, nabalita rin natin no, nung unang lumabas sa itong storyang ito na nasuspindi siya sa trabaho. May nabanggit ba kung nakabalik na sa trabaho si Ginoong Carabuena? Hindi nila nabanggit yan kasi kanina pagkatapos nung mabilis lang kasi yung pagpunta nila sa tanggapan ng MMDA kanina. Pagkatapos magbasa ng statement, lumabas na kaagad itong si Carabuena at sumakay na ng kanyang sasakyan. Maging dun sa Quezon City Prosecutor's Office kanina, tinangkarin na tinamakunan siya ng pahayag pero talagang mailap. Pagkalabas nila ng piskalya, dumiretso na ulit sumakay ng sasakyan. Ang sinasabi, dumiretso sa ospital. Hindi na nila ipinagbigay alam sa atin kung saang ospital sila nagpunta at kung ano yung mismong naramdaman. Sabi lang sa atin, nakaramdam lang daw ng hirap sa paghinga. Pero kung nakabalik na siya sa trabaho or makakabalik na siya sa trabaho sa mga susunod na araw, yan siguro subukan nating alamin mamaya kung dadalo siya o yung kanyang abogado sa preliminary hearing sa Piskalya, Pia. At linawin ko lang, Steve, no, tanging abogado lang ba niya ang kanyang kasama? Hindi niya kasama yung kanyang kapatid o kaya mga magulang?
Hindi natin namataan, Pia, yung kanyang kapatid na si Benjamin. Siya yung kasakasama doon sa video na nakulan nung maganap nga yung insidente nung pananampal. Ang kasama niya kanina yung kanyang abogado, Pia. Alright, maraming salamat, Steve Dailisan.